dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. A few moments later. Sabi, gusto nang yung iba kasi daw, sabi ko mag-jet ski ako. Tingnan mo itong mga gagawang pulis. Naniwala rin. Pagkabugok. Sabi ko, pag ako ang minay-confront, pakatawa lang yan, kampanya yun eh. Sasakay ako ng jet ski, pupuntahan ko yan. Runway pa lang noon. Runway pa, ang bilis ng ano eh. Nagyabang ako na pupunta ako sa Spratly. Magdalaga ako ng flag nang sakay ako ng jet ski. Panahon sa panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung we call it bravado. Yung bravado ko, a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si, I would say that you are really stupid. Stupid. At malaman natin kung saan tayo ngayon. We have submitted ourselves to an arbitration, parang korte international. And we have submitted our papers and documents, our claim. Ang China naman po has insisted sovereignty na kanila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila o hindi, the court or the arbitration court can go on and hear the case. Ngayon, pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim. And if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. Nasabi ko na arbitral. Nasabi ko na atin yan. What more can I say? Sabi, okay. Iyo pala yan. Oh. Sige, okay lang. Hindi naman humihinto. Ano pang assertion gawin ko? Sabi, gusto nang yung iba kasi daw, sabi ko mag-jet ski ako. Tingnan mo itong mga gagawang pulis. Naniwala rin. Pagkabugok. Sabi ko, pag ako ang minay-confront, pakatawa lang yan, kampanya yun eh. Sasakay ako ng jet ski, pupuntahan ko yan. Runway pa lang noon. Runway pa, ang bilis ng ano eh. Okay, now let us end this with an explanation itong jet ski brouhaha. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyabang ako na pupunta ako sa Spratly. Magdalaga ako ng flag nang sakay ako ng jet ski. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. So nag-order ako ng pizza, hanggang ngayon hindi pa dumating since then.
walang dumating, wala akong magawa. Ngayon, Secretary Lorenzana, may I ask you, how far is this Spratly from the beach of Palawan? Tingin mo, ilang kilometers yan? Mr. President, yung ating isla doon, ang tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 Kilometers? nautical miles. Hindi na kilometers, Nautical miles. No. So malayo po yun, Mr. President. So ganun, when I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan, nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kailangan ko ng gasolina, supply. Pagtingin ko, puro dagat, wala man ako makitang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. So, yan ang istorya. Ngayon, paano to? Paano? Panahon sa panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung we call it bravado, yung bravado ko, a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si, I would say that you are really stupid. Maghanap ka ng tao dito magpunta ng jet ski. Hindi ako mag-abot pa ng ilang oras, I would conk out in the middle of the sea. Sabi nila, ang waves, ano bang waves sa Tagalog? Yung alon pala dyan kasing laki ng dagat. Sabi ko, mahirap ito. Sabihin ko na ng balang araw sa pinipilingan nyo na inabot talaga ako ng takot. Wala ako magawa. Takot ako mamatay. Walang gasolina. Ang spare parts hanggang ngayon, wala. Tapos pag sabi na punta ka doon, sabi ng Navy, ang alon, maabot mo sir, kasi laki ng barko. Una, patay. So, balik ako doon sa kung naniniwala kayo niyan, I really do not know if you harp on that. It's a pure, I was not taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga, hinaloan ko lang ng biro. Ngayon kung if you swallow it, my God, hindi na ako mag-comment na. Sinong gago? Alam ba ninyo hindi ako marunong maglangoy? Kung matumbay ang yawa na pa, magkapakapa na ako. By this time, I would have been the late Rodrigo Duterte. Kung totohanan na yun. Ngayon, mukhang yun ang jet ski. Kayong maniwala kayo para isipin ninyo kung paano maging totoo yan. Matutunaw yung utak ninyo. So, mga kababayan ko, yun ang explanation ko sa jet ski at sa ibang mga issue sa ating confronting sa ating bayan. Diyan sa Spratly, Scarborough, bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. A few moments later. Pero gusto ng yung iba kasi daw, sabi ko mag-jet ski ako. Tingnan itong mga gagong pulis. Naniwala rin. Pagkabugok. Sabi ko, pag ako ang minay confront, pakatawa lang yan. Kampanya yun eh.
Sasakay ako ng jet ski, pupuntahan ko yan. Runway pa lang noon. Runway pa, ang bilis ng ano. Nagyabang ako na pupunta ako sa Spratly. Magdalaga ako ng flag nang sakay ako ng jet ski. Panahon sa panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung we call it bravado, yung bravado ko, was just a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si, I would say that you are really stupid. At malaman natin kung saan tayo ngayon. We have submitted ourselves to an arbitration, parang korte international. And we have submitted our papers and documents, our claim. Ang China naman po has insisted sovereignty na kanila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila o hindi, the court or the arbitration court can go on and hear the case. Ngayon, pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim, and if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. Nasabi ko na arbitral. Nasabi ko na atin yan. What more can I say? Siya okay. Iyo pala yan. Sige, okay lang. Hindi naman humihinto. Ano pang assertion gawin ko? Sabi, gusto nang yung iba kasi daw, sabi ko mag-jet ski ako. Tingnan itong mga gagawang pulit. Naniwala rin. Pagkabugok. Sabi ko, pag ako ang minay-confront, pakatawa lang yan, kampanya yun Sasakay ako ng jet ski, pupuntahan ko yan. Runway pa lang noon. Runway pa, ang bilis ng Okay, now let us end this with an explanation itong jet ski brouhaha. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyabang ako na pupunta ako sa Spratly. Magdalaga ako ng flag nang sakay ako ng jet ski. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. So nag-order ako ng pizza, hanggang ngayon, hindi pa dumating since then. Walang dumating, wala akong magawa. Ngayon, Secretary Lorenzana, may I ask you, how far is this Spratly from the beach of Palawan? Tingin mo, ilang kilometers yan? Mr. President, yung ating isla doon, ang tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 kilometers? Nautical miles. Hindi lang kilometers, nautical miles. No. So malayo po yun, Mr. President. So ganun, when I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan, nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kailangan ko ng gasolina, supply.
Ipagtingin ko, puro dagat. Wala man ako makitang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. So, yan ang istorya. Ngayon, paano to? Paano? Panahon sa panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung we call it bravado, yung bravado ko, a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si, I would say that you are really stupid. Maghanap ka ng tao dito magpunta ng jet ski. Hindi ako mag-abot pa ng ilang oras, I would conk out in the middle of the sea. Sabi nila, ang waves, ano bang waves sa Tagalog? Yung alon pala dyan sa, kasing laki ng dagat. Sabi ko, mahirap ito. Sabihin ko na ng balang araw sa pinipilingan nyo nga na inabot talaga ako ng takot. Wala ako magawa. Takot ako mamatay. Walang gasolina. Ang spare parts hanggang ngayon, wala. Tapos pag sabi na punta ka doon, sabi ng Navy, ang alon, maabot mo sir kasi laki ng barko. Una, patay. So, balik ako doon sa kung naniniwala kayo niyan, I really do not know if you harp on that. It's a pure, I was not taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga, hinaloan ko lang ng biro. Ngayon kung if you swallow it, my God, hindi na ako mag-comment na. Sinong gago? Alam ba ninyo hindi ako marunong maglangoy? Kung matumbay ang yawa na pa, magkapakapa na ako. By this time, I would have been the late Rodrigo Duterte. Kung totohanan na yun. Ngayon, mukhang yun ang jet ski. Kayong maniwala kayo para isipin ninyo kung paano maging totoo yan. Matutunaw yung utak ninyo. So, mga kababayan ko, yun ang explanation ko sa jet ski at sa ibang mga issues sa ating confronting sa ating bayan.